What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Karo nga pala. Welcome dito sa ating channel. As you can see, ang didiscuss natin is all about LiFi. So si LiFi, isa siyang DeFi liquidity in one API. So pwede ka dito mag-bridge and DEX din siya, so pwede ka mag-swap ng mga tokens. Actually guys, meron siyang interesting feature which is yung gas feature nila. No? Pwede ka mag-swap ng gas. So for example, pwede ka mag-swap ng Matic to BNB and direct na siya may iswap papunta dun sa mismo network na yon. And guys, yun nga, heading over dito sa ating step. So una is yung introduction naman ng website nila which is yung Li.fi. So next is pumunta kayo dito sa mygateway.xyz. By the way guys, yung link natin is ilalagay ko to lahat sa description and yung mismong steps, no? So para mas masundan yung mabuti. So pagpunta nyo dito, makikita nyo is kukonect lang naman kayo. Tapos makikita nyo dun yung points nyo. Tapos guys, huwag kayong ma-overwhelm kung ano yung mga nakalagay doon. So may mga meaning lang yung mga nakalagay doon. Iba lang yung mismong term na ginamit nila. So transactor, chainor, and volumor. So papakita ko sa inyo yun and go over tayo dun sa page nila na yun. Then nga pagpunta mo dito, makikita mo to, no? Meron nakalagay dito na iba't ibang month and iba't ibang term. So gamit nilang term is transactor, chainor, and volumor. So ano nga ba meaning nito? So for transactor, kapag madami kang transactions or pasok sa criteria nila yung transactions na yun, I think 5 or more transactions yung kailangan mo, makakuha ka ng transactor for that month. So for chainor naman, dapat iba't ibang chain yung transact mo, no? Unique chains. So I think 3 to 5. So hindi ko sure kung ilan, no? Check nyo na lang if ever nakalagay. Pero kasi nung chinek ko siya, parang hindi nakalagay kung ilang chain yung kailangan mo para ma-consider ka na chainor. Next is volumor. So ito hindi talaga ako sure, pero I think kailangan malaking volume to, no? So based sa volume ng transactions mo, I think siguro kailangan dito is mga 200, no? Or more na transactions. I mean yung volume, total volume. For example, nag-swap ako ng token from USDC papuntang BNB na worth 200. So I think papasok ako dito sa volumor. So may iba't iba silang month na nakalagay. So for August, hindi pa siya nakalagay. So abang-abang na lang tayo dun guys. So head over tayo ulit sa ating steps. So check na natin to kasi diniscuss na naman natin siya. So next is yung Jumper Exchange. So ito yung mismong exchange ni LiFi, no? So pag nagpunta kayo dyan, papakita ko sa inyo yung mismong interface mamaya. Ang gagawin lang natin dito is mag-swap tayo or mag-bridge tayo ng kahit anong token. And guys, as much as possible na may note ako dito, i-pick nyo yung Stargate. Kasi pag pinik nyo yung Stargate, powered siya ng layer 0. So magkakaroon ka ng transaction din sa layer 0. So 2 birds in 1 stone yung tinatry natin ditong gawin. So next is yung gas feature ngayon nabanggit ko kanina. Pwede ka magpalit ng gas. Example is from Matic papuntang BNB. So pwede rin naman fiat. Example is USDC or USDT. Gagawin mo siyang BNB, no? So galing din sa ibang chain, pwede yun. So ito yung Jumper Exchange. So gagawin mo lang, kukonect mo lang yung wallet mo. Tapos mamili ka dito ng chain na supported nila. So you can see meron na silang base. So guys, nag-switch ako ng chain to Optimism and tatry natin yung exchange nila, no, feature. So para magkaroon tayo ng transaction. So gawin ko lang is click ko to, tapos pipiliin ko is from Optimism. And then tayo natin mag-read yung balance. So medyo matagal siya or medyo mabagal. So kasi na-read na yung balance natin, tapos click natin to Ethereum or ETH. Tapos chain, papunta rin siya sa OP. So hindi natin siya i-bridge or mag-i-swap lang talaga tayo. So pwede naman mamili kayo kung gusto nyo gawing Polygon, gawin nyo siyang Matic, pwede rin, no? So ako OP, so gagawin ko OP, tapos gagawin ko lang siyang USDC. So gagawin ko, mamimili lang ako ng max. Ang max ko is 0.039, so hindi ko siya gagawin kasi mawalan ako ng pang gas fee dyan. So ang gagawin ko is 0.001, I think pwede naman yan. Tapos guys, dito sa kanan niya, mamimili siya ng mga iba't ibang ways or iba't ibang exchanges na available, no? So for example dito, ang recommended niya is 1 inch. So meron pang isa, OX. Ang nirecommend niya is ito kasi mas mababa yung total na gas fee na babayaran ko dito. And yung ano ko dito, makukuha kong USDC ay mas mataas or mas mababa yung price impact. So pipiliin ko lang to. Tapos review swap or start swapping na pala. And guys, mabilis lang naman. Actually, done na siya. Tapos click natin yung done. Then exchange natin siya. Ibabalik ko lang yung USDC ko papuntang ETH. So max ko lang to kasi gawin ko siyang ETH pero under Optimism pa din. So review swap pero ito pipiliin ko na lang to. Pag click ko nito, start swapping na agad. So yun guys, done na tayo. And then punta tayo doon sa next feature na di-discuss natin which is yung
gas feature nila. So ito yung sinasabi ko. So pwede ka mamili dito, no. So kahit anong chain yan, mamimili ka dito. Tapos pipiliin mo dito is yung kunyari BSC. Ayan. So magiging BNB siya. So gas siya, no. So kasi ang gas sa BSC is BNB. So for example, meron ako $100 US dollars na USDC sa Optimism and gusto ko siya gawing BNB sa BSC. So ang mangyayari, makakakuha ako ng 0.44 na BNB. And then lastly guys, sa Jumper Exchange is meron din silang buy future. So pwede kang gumamit ng GCash. So meron ding Paymaya, BPI. So pwede ka na mamili, no. And then guys, balik tayo sa step natin. So tapos na tayo, kunyari nakapag-swap na tayo and nakapag-exchange na tayo ng konting gas, no. So hindi ko pa siya tinatapos kasi yung ibang ETH ko is nasa Ethereum pa and bala ko is gamitin ko muna yun for linya and base and bago ko mag-transact dito kay Jumper. So kasi kay Jumper may possible criteria na lumabas, so hindi to 100% na sure, so possible lang siya. So kailangan is makatransfer ka ng 5 or more times with an average value of at least $15 per transaction. So kanina sobrang baba lang ng transaction ko, $1 lang, so hindi yun counted. So bala ko is pagkabalik ko dyan, gagamit ako ng around $150 US dollars, tapos yun yung exchange ko, no. So 5 times. So pagkatapos nun, magiging ano na ako, qualified na siguro ako, no, dun sa possible criteria nila. And I think for this month yun. So gagawin ko monthly, magta-transact ako dito kay Li-Fi. So isa pang possible criteria is ang kailangan total volume mo is $200. So for example, ayun nga, may ginamit akong $150. And then exchange ko siya ng 2 times. So for the 2 times na in-exchange ko siya, meron agad akong volume na $300. So sana guys nagigets nyo kung paano gumagana yung volume, no. So kung paano lang naman gumagana to is kung ganong kadami yung in-exchange mo and counted siya every exchange mo ng kahit anong token or kahit anong gas. So yun nga guys, ang plano ko dito is pataasin tong points ko kasi sobrang baba niya, 15 points lang, and baka hindi to maging qualified if ever magkakaroon ako ng airdrop. So yun nga, possible criteria na naman yun and speculation. So as much as possible, ginagawa kong safe yung spot ko or yung entry ko. Ang gagawin ko, balak ko is yung mga susunod dito na mission is gagawin ko, no, if ever magkakaroon pa. So for August, I think hindi ko alam kung wala na or mag-update pa to, no. So yun, for August hahabulin ko siya. Sana magkaroon tayo ng transaction na worth $200 or more, tapos 5 transactions or more times, no. So para at least safe tayo if ever magkakaroon sila ng airdrop. So yun lang guys for Li-Fi, sobrang ikli lang and sana nakatulong to sa inyo. If ever may tanong kayo or may mga suggestions kayo na airdrop guide or mga P2E, pwede rin naman i-comment nyo lang sa ating comment section, or kung gusto nyo guys, pwede rin naman kayo mag-message sa akin sa TikTok or sa Facebook.